Donald Trump at Vladimir Putin kumikilos na para tuldukan ang ICC. Nako, ito na nga yung karma na inaantay nyo. Ang karma na dapat ay sa inyo ay ngayon ay kumikilos na at malapit na kayong mahagip sa inyong mga leeg. Mga leeg talaga. So paano pala si Marcos? Hindi ba best friend niya si Trump? Diba? Kaibigan niya si Trump pero parang ginagago na siya ngayon ni Trump. Nangyari kay Marcos. Marcos, yung tropa mo, hinahadlangan yung hinahadlangan yung plano nyo ni Martin Romualdez. Paktay kayo dito. Mukhang mukhang pupulutin kayo sa kangkungan. At may mga bali-balita pa na etong ICC ay mukhang papaaminin na kung sino ba yung, kasi sa totoo lang dapat wala na to Kaso dahil sa katarantaduhan ni Marcos Jr., ayan, nabuhay ulit. Kasi nga dapat mawawala na tong ICC dahil wala namang nalilitis dito at wala na ring pondo. So ngayon ay parang ipapaimbestigahan ng Russia at ng Amerika etong taong nagpondo at muling nagpabuhay dito sa ICC. Na alam naman na natin kung sino yun Alam naman natin kung sino yung tao na yun. Hindi naman na 'di ba? Nasangkot pa nga diyan si Saldico na parang alam mo yun, na parang siya pa yung nagbigay ng pondo dyan sa ICC na yan na $100 million ata yun. Hindi ko tukoy kung magkano yun, no? So ngayon, eto nga, kinakabahan na yung ICC at etong mga anti-Duterte. Kasi iba't ibang bansa na ang kumikilos para mapabagsak ito. Nako. May mukhang, at saka alam naman din natin na itong si Pangulong Duterte, wala itong naging kalaban ni isang presidente sa ibang bansa. Hindi katulad ng presidente ngayon na ultimong China, isa sa mga pinakamalakas at pinakamalaking investor sa buong mundo, ay inaaway pa. 'Di ba? So hindi ganoon si Pangulong Duterte dahil utak talaga ang pinapagamit ni Tatay Digong. So alam naman natin na itong sila Vladimir Putin at Donald Trump ay malapit kay Pangulong Duterte. At baka nga inuunti-unti lang nila to para nga ding mabuwag na yung ICC na yan, na wala naman talagang kwenta yan sa mundo. Na alam nyo naman na iyan ay isang politics justice kung tawagin nga ng iba. Hindi nga matatawag totally na justice yan dahil pera lang talaga, pera lang ang umiikot dyan sa ICC na yan. So ngayon, eto nga ang pinakamalaking balita ngayon, naging na talagang wawasakin na ng Russia ni Vladimir Putin at nito ni Donald Trump etong ICC. At syempre kapag nawasak na ang ICC ay makakauwi na si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. At yan naman din yung inaantay natin. At yan din naman yung ating kagustuhan, di ba? Na makauwi na ang ating ama ng bayan na si Pangulong Duterte. So syempre, bago tayo mapunta yan muna, dito muna tayo sa mga iba't ibang issue na nangyayari sa lipunan. Kagaya lang nito. Ayan, sabi ni Boying Remulial, ganon talaga ang buhay. Ombudsman Boying sa pagkakabasura ng drug case laban sa kanyang anak. Aba, ang tindi Hindi ako kailanman nakipag-usap sa kabit sa kahit sinong judge. Ang ginawa ko lang ay binigyan ko siya ng abogado. Yun lang ang ginawa ko at naghain sila ng tamang motion. Ganun talaga ang buhay kapag marunong ang abogado at kapag porsigido ka talagang may nagiging resulta. Pero ang point kasi dito, Boying, tama ba ang ginawa ng anak mo?
Yun yung pinakapunto dyan. Tama ba yung ginawa ng anak mo? Ang anak mo ba ay isang talagang alam mo yung matuturing na drug na may involved sa droga? So dapat talaga kasi alam nyo yung mga ganito sa totoo nga lang kung sa panahon ni Pangulong Duterte to, baka kung sino man sa anak niya ang na-involve sa droga baka hanggang ngayon nakakulong pa rin yan. At yan ang maisisigurado natin na talagang hindi hahayaan ni Pangulong Duterte na na mamihasa yung mga pamilya niya kung ito man ay involved sa droga. Kaso malakas si Boying Rimulya kaya nakalaya din ng anak niya. At ito pa yung sinabi niya, no? Ito, magugulantang kayo dito. Sabi niya, Boying hindi raw magbibitiw kahit tumakbong pangulo ang kapatid na si Boy. Na si John Vic. Ha? Si John Vic tatakbong pangulo? Iba din nang hangarin pa sa bagay. Lahat naman din kayo dyan. Kahit naman din yan si Remulla, ang pangarap din yan at ang ambisyon niyan mas mataas pang posisyon. 'Di ba? So lahat naman niya sila nag-aasam diyan. Kaso nga lang, kung ako tatanungin, John Vic Remulla magiging presidente, wag na lang. Wag na lang, oo. Di bali na lang. Yung presidente, tingnan mo ginagawa niyan, puro forma lang. At kamusta na yung mga namatay doon sa rally? Yung mga kabataan na namatay doon. O kahit sabihin na natin na yung iba doon ay miyembro ng CPP-NPA, syempre buhay pa rin yun. Pero parang wala nang nabalita doon Doon sa mga nasaktan, tikom ang bibig ng media doon Oo, ang ganda ng pwesto ni John Vic asyong sa longga ang peg Ito talaga yung tinatawag na protektor ni Pangulong Marcos. Ito pa nga sabi niya, bakit ako magbibitiw, ombudsman, ang aking dream job? Wow. Pero sabi nga nila, itong mga Remulla may pagka-traidor. So abangan na lang natin kung paano niya traidorin si Marcos soon. Pero speaking of presidente, puta na, wag na, oy. Oo, sa inyo na lang yan si Boying, si John Vic. Pag yan ang naging presidente, yung Cavite nga, hindi nila mapaganda-ganda Kung hindi dahil sa mga rebelya, hindi mapapaganda ang Cavite. Hindi, totoo lang Kung hindi dahil sa mga rebelya, yung ilang distrito dyan sa Cavite na pinamumunuan ng mga rebelya, kung hindi dahil sa mga yan, ngayon, ang Cavite. Tsaka, yun nga, yung daw dyan, may mga pogo-pogo pa daw dyan. Pero hindi nila pinapasilip. Oo, kaya nga, etong mga Remulla, sa totoo nga lang, may panaginip nga ako na panaginipan dyan na itong mga Remulla gusto nilang wasakin ng mga rebelya. At yung ginagawang issue ngayon sa mga rebelya ay bulong daw. Pero mo daw na panaginip pa. Bulong daw ni Boying Rimulya yon kay Marcos Jr. Una-una, syempre, paano ba matitrigger si Marcos? Na kahit nasabihin na nating kaalyado niya sa bagong Pilipinas, dating nung nakaraang halalan itong si Rebilla. Siyempre ang magpapatrigger dyan alam mo ba, boss? Halimbawa ako si Boying alam mo ba, boss, yung anak tsaka asawa at yung ibang kamag-anak ng mga kongresista ni Bong Revilla hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nako. Kaya doon na trigger at ngayon ay ginagawa ng issue itong mga rebelya. At syempre para din masira ang apelidong rebelya diyan sa Cavite. Kasi sa totoo lang po kung inyo pong i-research, mas malaki po ang nasasakupan ng mga rebelya diyan kaysa sa mga Remulla. Kaya itong mga Remulla parang ang dating gusto nilang sirain ng mga rebelya para mapunta sa kanila lahat ng mga distrito diyan sa Cavite.
Yan ang nangyayaring ano ngayon yan, realidad dyan sa Cavite. Ano ba nagawa ng mga... shoutout po sa mga tiga Cavite. I-comment nyo nga dyan, anong nagawa dyan ng mga Remulla sa inyo? At ano ring ang magandang ginawa ng mga rebelde dyan? Comment nyo nga dyan. Alam ko may mga taga Cavite tayo na mga nanonood araw-araw sa atin. So i-comment nyo nga dyan kung ano yung mga nagawa ng mga Remulla dyan na para masabi nating deserve sila na mamuno dyan sa Cavite. Comment nyo yan. At eto pa. Eto malupit. Kailangan may balik muna ng DPWH ang tiwala ng publiko bago humiling ng dagdag pondo. Totoo yun. Totoo to. Palakpakan natin. Oo, Kiko Barsaga. Na kahit na ito ay suspendido ng 60 days sa Congress dahil nga winawasak niya binibwisit niya yung mga buhaya doon, nakakapagsalita pa rin siya ng ganito. Di alam nyo, pabor ako dito sa sinabi ni Kiko Barsaga. Kasi po tayo na, di ba, isa sa mga puno ng nakawan or sanga ng nakawan ang DPWH. Hindi nyo pa nga nare-resolba ang problema dyan. Gusto nyo na naman humingi ng pondo. Ba, lupit nyo. Yan wala pa kayong napapakulong na magnanakaw. Tapos gusto nyong magdagdag ng budget nyo. Tama. Baka katwiran nila. Meron na kami napakulong. Si Diskaya, si Alcantara, yung isa, nakalimutan ang pangalan nun. Tas yung mga kontraktor. Yan tanong, yung mga ulo, napakulong nyo na ba? Asan na ba si Bunuan? Hindi naman, wala nang balita kay Bunuan, di ba? Ang huling balita, nasa ibang bansa na. Si Martin Romualdez, ano nang balita? Nasa Pilipinas pa ba? Tingnan mo, bukas sa Makalawa, balita, nasa ibang bansa na rin yan. Yan yung hirap sa'yo, Dison. Alam nyo si Dison, palagi natin yung pinapalakpakan nung panahon na siya ay, nakalimutan ko. Ano ba yung posisyon niya dati? Comment nyo na lang dyan. So okay naman din talaga to si Dison. Kaso, nung naging DPWH na doon na pumalpak. Naging parang, wala na rin. Parang puppet na lang din ni Marcos. Ngayon yan ang tingin ng taong bayan dito kay Secretary Dizon. Isa na ring puppet ni Marcos Jr. Paano hindi magiging puppet? Biruin mo. Kamakailan lang yung mga basta may mga may mga sinasabi rin na rin siya ng kapalpakan. At ngayon, isang malaking kapalpakan na hindi po mo pa nga nasusolusyonan yung nakawan dyan sa DPWH. Ngayon, manghihingi na naman kayo. Hindi nyo pa nga napapatunayan sa taong bayan kung deserve nyo pa bang mabigyan ng budget. Kung hindi nyo pa nga napapatunayan na kung malinis na ba dyan sa DPWH, kung wala na bang mangyayaring nakawan ulit. Magkano pa lang ba na ibabalik na pera? Sabihin na natin yung 40 million ng isang engineer na ibinalik. Kay Alcantara 100. Tapos yung mga nakamaskara. Magkano pa lang? Trilyon ang nawawalang pera. Ang laki-laking pera ang nawawala sa bayan. Yung plus pa yung utang ng Pilipinas. Saan napupunta yun? So walang naibabalik ng gusto. Biruin mo, trilyon ang ninakaw, milyon lang ang naibabalik. Anong klaseng kagaguhan yan? Diba? So dapat lang talaga, tama itong sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na wala pa nga kayo napapatunayan. Hindi nyo pa nga maibalik sa inyo yung tiwala ng taong bayan. Tapos ngayon tawag dito, manghihingi na naman kayo ng budget. Ulul ka ba? Tama yun. Wala naman sinabing ulul ka ba. Kiko, ako lang may sabi dun. Ito pa. Buy scam, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Buy scam na naman ito.
ano to? Markling ano to? Mairing kine-question ni dating Executive Secretary ni Attorney Vic Rodriguez ang pagharap ni DPW Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee. Iginiit na ito ay labag sa saligang batas at sa malinaw na paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Ito ay tahasang paglabag sa saligang batas. So ibig sabihin, ano pala yun, no? Bawal, ano pala to? May nilalabag na batas. Etong si Secretary Vince Dizon dito sa mga pagharap-harap niya dyan sa mga Bicameral Conference Committee. O nga, no? Sa bagay, si Bunuan naman, nung pinag-uusapan yung mga budget na yan, hindi naman natin nakikita. No? So sino paniniwalaan natin? Si Attorney Vic or si Vince Dizon? Kasi si Attorney Vic, attorney to. Pinag-aralan niya ng ilang taon ng batas natin sa bansang Pilipinas. Na dapat din talaga nating respetuhin yung opinion niya. At hindi naman to magsisinungaling na hindi talaga lumabag sa batas si Vince Dizon. 'Di ba? So attorney yan eh. So dito ang masaklap dito anong ginagawa mo, Vince Dizon? Bakit lumalabag ka sa batas at bakit ginagawa mo 'yan? Para saan 'yan? Para kanino 'yan? 'Di ba? Ano may tutulong mo diyan? I-comment nyo dyan sa baba kung anong trabaho ng DPWH Secretary. Ako kasi wala rin ako masyadong alam dyan, pero ayon nga kay Attorney Vic, itong ginagawa ni Attorney Vic Dizon ay labag sa batas. Nako po. Akala natin maayos niya. Ano rin pala, no? Dagdag perwisyo din pala. Ito naman. Ito malupit. Debate tayo on any topic, including the Supreme Court decision on Sara impeachment case and whether or not DDS ka. Yan sabi ni aklang attorney Jesus Palsis. Syempre, may pumalag. May pumalag, di ba? Ito yung mga attorney na kung si Attorney Vic, dapat mong paniwalaan, ito yung mga attorney na ka-level ni Gadon. Ni Larry Gadon. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, okay ako, basta maligo ka muna 3 beses. Gun pa lang, basag agad eh. Basag agad eh, no? Oy, magandang laban to ha. Ano yan, mga dilawan, mga kakampuet. Mga pulangaw. Kailan nyo ilalaban si Auntie Claire kay Attorney Rowena Guanzon? At itong bakla na to, kailan lalaban to? Ang dami nyo ng, puro kayo hamon, ngayon na may pumapalag sa inyo, hindi nyo masagot-sagot. Aba, wag ganun. Hindi nyo agad masagot-sagot, magandang laban to. Pero dahil nga dyan, sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, may sagot dyan. Eto po. Ang sagot ni Jesus Palsis. Attorney Jesus Palsis, sinamo ni Attorney Rowena Guanzon ng debate. Sa kondisyong may bodyguard siyang kasama. Tayo na bakit may pa-bodyguard? Bakit may pa-bodyguard na nalalaman to si Akla? Lumalakas ka kapag si Darna? Si Darna lumalakas pag may bato. Ikaw naman lumalakas pag may hotdog. Kung si Darna pag lumunok ng bato, lumalakas. Ikaw pag lumunok ng ayoko ituloy. Ang sagwa eh. Ayoko ituloy guys. Basta alam nyo na yun. Hindi, baka gusto niya kasi ng baka gusto niya ng may inspiration. Siyempre, pag nakakita siya ng abs, lalo siyang lumalakas.
Lalo ano siya, nagiging aktibo ang kanyang kaisipan. Nung nakita siya ng muscle na pumuputok. No, kagaya na lang yan. Tingnan mo yung muscle na yan. Ako, gustong gusto ng mga jokla yan. Oo. Trip na trip nila yan. Feeling nila, tawag dito, feeling nila parang nasa blockit.com sila. Ay, nako. Kailangan bodyguard. Putang inang yun. Joke lang no? Mga joke lang ngayon Oo, sila na gumagawa ng perwisyo sa sarili nila. Kaya hindi sila nire-respeto ng iba dito naman tayo. Eto na malupit. Isa pa. Isang dilawang tae. Mga DDS, dami niyong kuda. Okay? Mga DDS, dami niyong kuda. Andyan ng Ombudsman Office sa QC. Mag-file din kayo ng kaso. Ay kaso, kailangan personal appearance. Kailangan may katawan tao. Hindi pwedeng fake account, mga duwag. Sabi ni Cielo Magno. Kami pa talaga ang naging duwag. Unang-una, bakit kami magpapile ng kaso sa ombudsman na alam naman namin kakampi ni Marcos Jr. yun? Tanga ka ba? Pangalawa, sino ang totoong duwag, kami or kayo? Kayo malamang, hindi nyo nga masabihang mag-resign na si Marcos Bakit sa lahat ng kampanya nyo? Ano ba yung pinaglalaban nyo? Confidential fund. Bakit hindi nyo ungkatin ng confidential fund ni Marcos Jr. na 4.5 billion pesos? Kasi tatatakot kayo. Ngayon, sino yung mas duwag sa atin? Kami nga dito Romualdez, Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, Marcos Jr. at iba pa, kinakalaban namin, binabara namin, sinusupalpal namin dahil sa mga mali nilang ginagawa. Kayo, saan lang kayo nakatuon? Sa kay Duterte lang. Kay BP Sara lang kayo nakatuon. Doon lang nakapokus yung utak nyong gaperanggot. Doon lang kayo matapang sa mga Duterte. Pero kay Marcos Jr., hindi nyo ma-mention. Hindi nyo nga masabing ipakulong si Romualdez Gago ka ba? Lalaki ba to babae? Cielo Magno. US proof. Siguro siya, baka bisexual. Bisexual ba to? Hindi ko siya masyadong kilala Hindi totoo, promise. Hindi ko siya masyadong kilala. Pero one time nakita ko siya sa interview, yung ano bang interview yun? Yung rally ng mga dilawan. Ayun, nakita ko siya doon. Boses babae din siya. Pero parang siya, lalaki na juding ganun. Bakla, ganun. Cielo Magno, hindi ko masyado, UP proof. Professor ng UP. Galing Professor ng UP. Kaya pala. 'Di ba sa UP din yung maraming rekrutan ng mga NPA diyan? 'Di ba din 'yon? Hindi ako nagkakamali yung confidential fund nga ni Marcos Jr. di nyo masita-sita. Hindi nyo nga masabihan na mag-resign na. Si Martin Romualdez nga, hindi nyo rin mapanawagan na ipakulong ni Marcos Jr. Tapos kami pa daw ang takot. Ulul! Alam mo, Cielo Magno, magpakalalaki ka muna. Pag naging lalaki ka na, tsaka kita paniniwalaan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin matukoy kung anong gender mo Siyayabangan mo kami. Takot daw no. Di wow. Ay, eto pa isa. Eto. Utangin na, ba't ganito mga mukha ng mga anti-Duterte? Kalbong puno ng tartar. Paring adik.
Utang inang yan, no? Hype na yan. O, sabi niya rito, kung akala nila tataas ang balahibo ni Father Plabi sa mga social media attacks, nagkakamali sila, sabi ni Ronald Llamas. Bakit? Bakit sino nananakot kay Father? Wala naman tumatakot kay Father. Bakit tataas ang balahibo ni Father? Tsaka, hindi tataas ang balahibo niyan. Putangin na, kapag nakadroga na yan, wala nang pakiramdam yan. Yung multo, kaya niya ng kaibiganin. Tingnan mo si Marcos Jr., di ba? Nakakausap niya tatay niya pag sabog siya. What if pa kaya dyan kay Father? Siya mismo may sabi na dating addict yan. Posible na hindi na huminto na yan. Diba? Wala namang father, wala namang mga pare na matitino ang isip na palaging magpapa-interview sa media at makikisawsaw sa usaping politiko. Siya lang. Walang ganun. Hindi gawain ng matinong pari yan. Ha? Iilan lang yan. Sabi na nating dalawa, pati yung nagbibindisyon kay Dilima. Tsaka yan si Father Plabi. Kinakahiya na nga namin yan eh. Putangin na, may pare adik. Putangin nang yan. Tsaka nakita ng ganun. Imbis na sasabihin niya magdasal na tayo, baka sabihin niya tumira na tayo. Dito to, kung matino ang pag-iisip ng pari na yan, hindi yan makikisawsaw sa usaping politiko. Wala yun sa Biblia. Ang trabaho ng pare, magpahatid, magturo ng kautusan ng Diyos, kautusan ng Panginoon Diyos, kautusan ni Ama. Yun yung tungkulin ng isang pare. Hindi, walang nakalagay doon at walang sinabi doon sa kautusan na, hoy, ikaw na pare ka, makailam ka sa usapang politics. Walang ganun. Siya lang. Dapat nga matanggalan, dapat nga may, sa totoo lang dapat may namumuno dito ng mga kaparian sa Pilipinas para yung mga ganitong pare, unti-mano tinatanggal. Kasi ang pangit ng imahe niyan. Na mangingialam ka sa usapang politika. Ikaw pa yung nagpo-front. Putangin na, saan ka nakakita? Paano mo kami mapapaniwala, Father Plabi? Paano mo kami mapapaniwala? Putang ina, dati kang adik. Gago ka ba? Ano yan? Namatay ang adik tapos protector adik. Gago no? Ang galing. Saan nakakita ng ganun? Ang galing nang nangyari nga ngayon Biruin mo, imbis na protektahan mo, Father, yung mga pinatay ng adik, puta na pinoprotektahan mo mga adik. Nakatulad mo. Pati si Smigol sa Harry Potter, kinuha mo pa. Oo nga, no? Hawig niya si Smigol no? Kulang na lang dyan, may hawak na singsing tapos sasabihin niya, my precious. Oo nga, no? Wait lang, hanap nga tayong picture niya, no? Hanap tayo ng picture ni Smigol. Pagtabihin natin sila, ha? Pagtabihin, bagay May similarity. May hawig Oh, hawig talaga Hawig talaga sila Wait lang ayan, yung nakatawa, tingnan natin. Hanap tayo ng nakatawang Yan. Hanap tayo ng nakatawang Smigol, di ba? Hawig pati ngipin hawig. Ha? Hawig na hawig walang walang pinagbago sa mukha.
Oo. O, lagyan din natin ng salamin. Lagyan natin ng salamin, guys, ha? Oo, lagyan natin ng salamin si Smigol. Tingnan natin kung magkamukha sila. Oo, kukuha tayo sa ano. I-download muna natin. O, eto, guys, ha? Oo. O, eto, ha? Kukunin ko, ha? Tingnan mo, pagtatabihin ko, ha? Guys, ha? Tingnan nyo, ha? Pagtatabihin ko yung mukha ni Smigol, pati tong si Liamas. Tingnan nyo, magkamukhang magkamukha. Tingnan nyo, promise. Halos ano, pinagbiyak na bunga. Ha? O, eto. O, tingnan nyo, ha? O. O, di ba? O, halos ano eh, isang mukha eh. O, tingnan nyo. Di ba? Ngipin, kuha. Mata, kuha. Buhok, kuha. Pati mata, ano, lahat kuha, pati ilong. Putay na. Hoy, Smigol, kakahanap mo ng pamilya mo, nasa Pilipinas lang pala. Ayan o. Putay na, kuhang-kuha eh, no? Lagyan natin sa baba. Tingnan mo ha, Xerox copy. Xerox copy. Walang labis, walang kulang eh. Oh? Oh? Putang ina. Oh, ilalagay natin dito. Yan, lalagay natin yun dyan, ha. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo. Iisang mukha lang. Promise. Iisang mukha lang ng ano. Iisang mukha lang na... Iisang mukha lang nila. Tingnan nyo, ha. Oh, wait lang, ha. Wait lang. Ayusin natin. Lagyan natin ng ano. Paano ba yun? Sharpen, render, luma. Eto. Chroma key. O, tingnan nyo, ha. Tingnan nyo, guys, ha. O. Ha? O, ha? Tingnan nyo, ha. Lalabas natin si Smigol. O. O. Halos si isang mukha, eh. O. 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 O, hindi natin. O, di ba? Hawig na hawig, eh. Hawig na hawig si ano eh, ni Smigol si Liamas. Ngayon ko lang ito napagtanto. Ang galing eh, oh. Pag tinanggal mo, oh, bang, oh, Xerox copy, walang pinagbago eh, oh. Ha? Oh. Walang pinagbago, kuwang-kuwa, oh. Lahat, oh. Galing, oh. Oh, dahan-dahanin natin, ha. Oh, before, ito yung before, oh, before and after. Hype ka, Liamas. Pagtripan tuloy kita. Before and after ang puta. Hype ka. Eh, bagay naman sa inyo, no? Ito pa isa. Oh. Paring dating adik, nananawagan na ipagdasal siya gaya umano ng pagdarasal niya para sa atin. Utangin na mo, hindi namin kailangan ng dasal mo. Gago ka. Hoy, Father, hindi namin kailangan ng dasal mo. Paano kami maniniwala sa'yo? Putang ina, nasa one-sided ka sa politika. At gaya ng sinabi ko, hindi gawain ng matinong pare ang makisawsaw sa politika. Tsaka, nananawagan ka na, ipagdasal ka namin. Ipanawagan mo yan sa mga kapwa mo, adik. Huwag sa amin, ha? Doon mo ipanawagan yan. Sabi mo, mga kabaro, baka pwede nyo ipagdasal. Oo, naway bumaba pa ng 100 pesos ang ano, per gramo ng droga. Ang inang to, ipagdarasal. Tanga na, parang sinumbat mo pa sa amin yun. Anong pinagdarasal mo kami? Anong ano mo? Anong matibay mo na napatunay sa amin na pinagdarasal mo kami? At anong ipinagdarasal mo sa amin? Tira ulo to. Sa bagay, malaki kitaan sa politics kaysa sa pare. Diba? Mas malaki kitaan sa politics kaysa sa pare. Eh sa pare kasi, diba, minsan donasyon. So, mababa din talaga. Eh, sa politics, putang ina, di ba? Eh, milyon dyan.
Sabihin na natin yung pagpa-interview mo, mga nasa 10 million bayad sa'yo, hindi tiba-tiba ka. Diba? Marami-rami ka nang mahihitit nun. Tapos may pre ka pang isang bag na pulburon. Galing dun sa nahuli sa Alitagtag, Batangas. Aba, tiba-tiba si Father. Magdroga ta. Ayos. Eto naman, ng mga kinarma na. Oo, unti-unti natin ha. So dito muna tayo. Ito yung mga kinarma. Oo. Nakakatakot kapag nag-iisa. Ano? Nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos ang gumamit sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Araw ng pagtutuos, ipinangako, ipinako nyo sa krus ang isang 80 years old taong gulang. Pinagkaitan nyo ng house arrest na hinihingi ng mga Pilipino. Iyan ay mga panalangin. May bahid na luha humihingi ng hustisya mula sa Panginoong lumikha. At bakit nga ba to nasabi ni Senator Robin Padilla dahil dito? Hindi pa yan. Ito. Saan yan? Eto, nang dahil dyan. ICC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD na freeze ang mga bank accounts. Hindi man lang ako makapag-book ng Uber, hindi ko magamit ang Western Union na freeze ang pera ko nang walang paliwanag. Buti nga, karma is real. Karma is real. Putang ina, ang pangit mo na nga, freeze pa ang bank account mo. Pero in fairness, si Imelda Papin nag-level up ha. Dati singer lang, ngayon ICC judge na. Ay, si Imelda Papin ba to? Ay, hindi pala. Sorry, mas maganda naman si Ma'am Imelda Papin dito, no? Kesa dito sa ICC judge na to. Oh, in fairness, kamukha mo din si Dilima. Ganito si Dilima pag naging foreigner. Ganito, si Dilima. Pustahan tayo. Tanggalan mo na sa lamin si Dilima. Paliguan mo ng pulbos yan. Tapos medyo pahabain mo yung buhok. Kamukha nito. Ang sagwa mo, foreigner ka na, pangit ka pa din. Sagwa nun, no? Sagwa nun, no? Kasi alam natin pag foreigner, gwapo, maganda, diba? Pero ito, punta na foreigner, pangit eh. Tapos na-freeze pa yung account. Karma! Yan ang sinasabi. Tsaka ito normal, para sa amin mga DDS vlogger, no, parang hindi na bago sa amin yung mga ginagawang pang-aapi sa mga Duterte. Kinabukasan, bukas sa makalawa, putay na may karmang kasunod. Kaya yung isa dyan, mag-ingat-ingat, baka ma-overdose bigla yan. Sa totoo lang, baka biglang ma-overdose yung isa dyan, ha? Oo, medyo dandahanin nyo yung templada ng pag kinakargahan nyo. Bukas sa makalawa, puta na, pag na-overdose yan, iyak ang mga bataan yan. Yan, karma mo na yan. So, eto na nga, panoorin ho natin ang ginagawa ni Donald Trump at ng mamaya na yung kay Vladimir Putin. So dito muna tayo. Pakita sa Facebook kanina yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account miski sa Europa. Wala siyang, syempre, credit card at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC?
Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba. No? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ang pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So ang unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunterihin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko, yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna. No? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika, dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano. Lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Tama. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank accounts ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyones sa Amerika, kinakailangan sumunod doon sa freeze order. At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Nabuti nga Kasi sa maski kanya, European gago ang siya. bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika Tama, ngayon oo. kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC.
Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga, na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila labas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now Buti nga. imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera. Yari Anong sila gagawin dyan. mo? Di ba? Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC kung hindi Wala. ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country? At saka, ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman nakadomicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila. Dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika, pag binigyan kanila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? Karma It's a nyo na cash yan. society. So nakakatawa talaga yan kasi tumira ako dun sa, well, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Tama. Ang sa Pilipinas, GCash, dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So talagang dapat sila mabuhay as cash. Pero ang pinaka-nakakaintriga nga is, paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC, yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT? Naku. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, Malamang sa pinapadala na malamang, cash cash to. at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I Pwede think rin it's a ganun. matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil na service ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun pwedeng madali ng mga Patay. Amerikano sa freeze order. So, sa suma total, huwag tayo mawalan pag-asa. Alam ko, nabasura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan. Di alam nyo, pag inaksyonan talaga ni Donald Trump to, etong ICC at ng iba pang presidente, puta na, may chance ang mapalaya si Pangulong Duterte. Oo, kawawa tong ICC na to pag pinag-initan to. Kasi isipin nyo pwedeng mangyari sa kanila yung nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Kaya yung mga yan, natatakot din yan. Kasi, lantaran na na puta na pera lang pala katapat ng ICC na to. Paano pagtapos ng termino nila? Binayaran sila ng mga kagalit nilang ibang bansa. Or yung kagalit nilang papalit sa kanila, patay na. So talagang kailangan talagang bubuwagin to ng mga ibang leader ng iba't ibang bansa kasi sila din ang pupuntiryahin nito pag mas lumakas pa tong ICC na to. Ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan i-discuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man ang nagsulat nung appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Yun. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago Nako. sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya.
Paktay kayo dyan. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, miski ako is asylum seeker, kahit papaano meron akong access to the banking system, no? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account. Dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa. They are moving towards a cashless society na pati sa bus hindi ka talaga makakasakay ng kahit anong bus, kahit anong sinong tren kung wala kang credit card na Nako. itatap, no? Everything is electronic. So sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad dahil nga sa sanctions ng Amerika tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash. Kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries, hindi Patay ang makakapasok ICC dito. dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. Ang nakakatawa nga doon sa sabi ng judge, pati ba naman computer program, wala sila. Putang Dahil inang ang yan. computer program, Google. So ang ginagamit nila, pati sa email, is Proton, hindi na Google. At napakahirap talaga ng buhay nila. Tangina, no? Talaga. Kawawa yung ICC ba? Kaya talagang ako nararamdaman ko din talaga na aksyonan to. Talagang wawasakin to, tong ICC na to dahil lahat ng mga presidente sa buong mundo, kung ano yung nangyayaring pagdurusa ngayon ni Pangulong Duterte, ganun din ang pwedeng mangyari sa kanila. Kaya dapat mabuwag na nila to hanggat maaga pa. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy, no? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong na dahil nga hindi na po kakayaning mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Dahil kung hindi naman siya talaga mahahatulan at hindi na po pwedeng gumana ang hukuman, syempre, labag naman sa karapatang pantao na patuloy siyang ikulong. Kaya nga po, sinasabi ko, at kami naman na wala na kaming ginawa dito kay Tatay Digong, kundi dasal, 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 at nagagalak naman ako na iba pang mga Pilipino ay sumunod sa aming yapak at nagdadasal na lamang, pagpatuloy po natin ang pagdasal. Dahil we do not know. God works in mysterious ways. Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw, siguro ang dahilan dyan para nga magkaisa ang taong bayan, para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagkikidnap kay Tatay Digong dyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nanghidnap kay Tatay Digong at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak na mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi Totoo natin yan. masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? At yung pagsisisante naman, karapatan natin yan. Huwag kayong matakot. Hindi po yan incitement to sedition. Ang pagsisisante, dahil ang isang presidente hindi na kayang katungkulan, ayan po ay talagang tunay sakop ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bansa gaya ng Pilipinas. So yan, no, naman yung at good news po ito ha. Dahil talagang, alam niyo may pag-asa pa tayo na makalaya at makita at makasama itong si Pangulong Duterte. So dito naman tayo sa pangalawang balita na itong si Vladimir Putin na leader ng bansang Russia ay winawasak din itong ICC na to. Naku, sunod-sunod na. So panoorin natin to. Ito po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC,
Anong kapangyarihan yun yung sa Russia, di ba? Yan, oo. Bakit niyo papaarest yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen Nako. at patently unlawful arrest warrant Patay. ang pinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya ang epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila... Sabi nga, wala naman kami plano pumunta ng Russia. hindi Bagay yung The Hague ba ay... Hindi, ang magiging epekto nito sa mga judge na to, hindi yung pagpunta nila ng Russia, dahil arestuin sila, alam naman na natin na pwede naman sila hindi magpunta doon para hindi sila arestuin. Ang purpose nito is parang bigyan ng buhay yung iba pang mga bansa na hoy, wag na kayong magpasakop diyan sa ICC na yan. Kung ano yung ginawa ko, gawin nyo din. Kasi bandang huli kayo din ng tutuklawin ng mga yan. At maganda to, para sa akin maganda tong ginawa ni Vladimir Putin na to, na ganitong ginawa niya dito sa ICC judges na to. Talagang parang binibigyan niya ng pustahan tayo bukas sa Makalawa, may susunod pa na ibang bansa na may gagawin ding hakbang laban sa ICC. Netherlands, oo. Ano ba ganun layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Malapit lang pala, ano? Siguro lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, Nelson, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala Ang naman. problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi eh. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Oo. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo Oo. na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang Winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At No. ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Eh, Kung kapag, hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Masama, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Oo. Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't, yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano? Ipina-arresto din sa Dahig, halimbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, makipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli si Digong. Oo. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig? Oo. Ngayon LTO chip na eh. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Nabigyan. Lahat naman nabigyan ng reward. Si General Torre, naging general for 82 days.
Yun din, naging LTO chief na. Marcos lang kanila yun eh. Ganun ba? Oo, yun nga, yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay, Oh. kay Digong sa dahig ay si Marcos. Marcos. Delikado talaga. Delikado talaga yung mga ano eh, no? Yung mga Marcos eh, hindi mapagkakatiwalaan. Samantalang ito, ano ba to? ICC humingi ng kadagdagan na ito na naman. Pinagsusumite ng dagdag na komento ng Appeals Ah. Chamber ng International Nako. Criminal Court o ICC. Natataranta na ang ICC oh. Ang Office of the Prosecutor at Office of the Public Nako, Counsel for Victims nako, o nako. OPCV. Sa anim na pahinang dokumento na inilabas ng ICC kahapon, ang hinihingi ng korte ay may kaugnayan sa desisyon nito sa pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo. Gumagalaw-galaw na sila, no? Sa madaling salita, parang nagpaparamdam sila sa mga nagpupondo sa kanila na, oy, anuhan nyo kami, suportahan nyo kami. Pinagtutulungan na kami ng dalawang bansa. Yung ginawa ni Putin na yan, tsaka ni Trump, isang malaking hakbang yan na kinakatakutan ng ICC. Sa totoo lang, isang malaking hakbang yan, lalo na yung kay Donald Trump tsaka kay Putin. Baka bukas sa makalawa may mga iba pang bansa na susunod dyan na ganyan din ang gagawin sa ICC. Grabe, no? Grabing karma ang bumalik dito sa judge na tumutol sa interim release ni Pangulong Duterte. Talagang kinarma ng gusto. Ito pa ngayon, anak ng ICC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD, damay sa saksyon, US visa kinansila. So yan pa, isa pang karma. Tangina, pati anak damay. Kawawa ba? Tangina kasi yan ang napapala mo, no? Baka pati pagkain at gamot ni PRRD maapektuhan sa US prison. Malamang sa malamang maapektuhan din talaga. Nga lang ang diyan. Pero may posibilidad kasi ito na makalaya na si Pangulong Duterte. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa pagbuwasak ni Vladimir Putin at ni Pangulong Donald Trump dito sa ICC, at ito na ba ay hudyat na ng pagkakataon na makakalaya na si Pangulong Duterte, at ano kaya ang nasa isip ni Marcos Jr. na mismong tinuturing niyang tropa ang gumagago sa kanya. So yun, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin nyo na. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, at tayo nga pala, birthday ko ngayon. Baka naman, pa-share naman ng video na to, ha? Oo, at pa-like naman dyan, regalo nyo na yan. Regalo nyo na yan sa akin. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Hindi pala, magwi-wish pala muna ako, syempre birthday. Wish ko sa birthday ko ay maging maayos na ang Pilipinas, maging mapayapa na ulit, katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, at ayun, makalaya na ang dalawang taong iniidolo at hinahangaan ko dahil sa pagmamahal nila sa bayang Pilipinas. Walang iba kundi si Pangulong Duterte, si Tatay Digong, at syempre si Pastor Apollo Kibuloy. Sana ay matupad yung aking munting kahilingan na dapat naman talaga ay maibigay sa kanila. So yun lang, no? So yun, ingat kayo palagi mga Banateros, at salamat sa walang humpay na suporta nyo sa Banateros Brothers, SMNI, sa Pamilyang Duterte, at kay Pastor Apollo Kibuloy. So yun, ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.